Amen. Bago po tayo dumako sa ating announcements, sa ating lunch order, lunch na. Amen. Gusto lang po yung mag-lunch? Magla-lunch na ba tayo? Amen. Lakas ng yes doon, no? Praise God. So, nabusog po ba kayo sa main course? Actually, yung lunch po natin is the dessert. Ano po? But, sa punto pong ito, we are grateful, thankful sa Panginoon for the presence of our visitor sa ating pong bisita. Nandito po si Attorney Nurilesia Atienza. Meron pong isang very significant na mangyayari po ngayong umaga, kaya po nandito rin si Attorney. But naniniwala po tayo ang Panginoon pa rin ang nagdala sa kanya rito. Attorney, ito po yung chariot po ninyo. Amen. So, meron din po siyang sasabihin and may I request po, Attorney, dito po sa taas. Then after po nito, I will be requesting po the elders of the church dito po sa unahan, mga kapatid. Attorney? Good morning po sa lahat. Ako po ay nagagalak na nandito po ngayon at nakikibahagi sa inyong 29th anniversary celebration. Ang akin pong purpose ngayong araw ay isa lang, pero dahil po na-inspire ako naging tatlo. Dahil na rin po sa experience po na binanggit ni Pastor Jojo kanina yung may karanasan po ako kaya naging tatlo ang purpose ko po ngayon, ngayong umaga. Ang una po ay pasasalamat. So, pasasalamat siguro po ay alam niyo po yung nauuso ngayon na sabi, gulatin mo sila. Yung mga ganun po, gulatin mo sila, maaga kang pumasok. Gulatin mo sila, maglinis ka ng bahay. Gulatin mo mga magulang mo, maghugas ka ng plato. Di ba may uso pong ganung term ngayon? So siguro po, may mga hindi nakakaalam dito. Medyo gugulatin ko po kayo. Ang congregation po na ito ay naging material na bahagi po ng aking bar exam. Dahil po kayo po ang aking mga prayer warriors. So Thanksgiving po, maraming salamat po. At sabi ko po kay Ate Tess nga, sa anniversary po ay pupunta po ako personally dito po. Speaking of karanasan, ang isa pa pong bagay, isang karanasan, kaya na nagtulak po sa akin na maging present po ngayon sa inyong harapan ay kung kilala niyo po si Gigi Mambong, taga Mansalay po siya, nag-a-attend po siya dito. Siya po ay kliyente ko na meron po kami inaayos sa Rojas. Nabanggit po niya na, Attorney, pinsan mo pala si Ate Tess. Nagpupunta ako doon sa Nauhan West Baptist. Nag-pray kami sa'yo nung bago ko mag-bar exam. So, siguro po, marapat lang po na bago ko po ituloy, ako po man yung magpakilala. Ang pangalan ko po ay Norilesia Ramos Atienza. Pinsan po si Ate Tessie. Ang nanay niya po ay kapatid ng aking nanay. So, ako po ay isang abogado at isang inhinyero din po. Ako po ay genetic engineer bago po ako naging abogado. At isa din pong licensed real estate broker. Pero ito po ay binabanggit ko upang mag-glorify po ang pangalan ng Panginoon. Hindi po dahil i-transcend the blood, hindi po dahil gano'n, or dahil po sa sarili kong kakayanan, kundi yan po ay bigay lahat po ng Panginoon. So, at dahil dito sa aking mga prayer warriors, maraming salamat po. And isa na rin pong Thanksgiving ngayong araw dahil po birthday po ng aking anak na 3 taon po lang. September 5 po ang pinaka-birthday niya, pero siya po ay pupunta rin dito para din po mag-attend kami ng service mamayang hapon. And na-inspire din po ako mag-testify. Sabi ko po kay Ate Tess, habaan ko po yung presentation ko kasi mag-testify ako ng konti.
nabanggit po ni Pastor Jojo yung tungkol sa chariot at ni Pastor Oliver. So ilang beses yata po ang chariot na ito. Pero ang unang beses po, ako po talaga ay isang Katoliko mula ng pagkabinyag. At ako po ay 10 taon sa isang Catholic school. At nung po ako first year college, ako po ay biniyayaan na makapasok sa isang state university, sa University of the Philippines, sa Diliman. At naging roommate ko po ay isang pastor's kid. Siya po ay parang nasa BTS type po. Yata sila. Saan po ba yun? Sa Bulacan? Hindi naman po. Parang meron po sa Bulacan. Tayo po. So, siya po ay nakapag-share sa akin. Isang gabi na dapat po ay matutulog na ang lahat, ay hindi po yata siya mapakali. Nakapag-share po siya sa akin, nagkwento-kwentuhan, nagpakilala. Tapos po, yun, dumiretso na po siya, nag-share na siya. Hindi ko po matanggap yung kanyang sineshare dahil bilang mula po na ako'y pagkabata ay gano'n na ang nalaman ko. May mga sinisimba, may seremonyas, may mga santo, may mga mabubuting gawain, good deeds. Ano po? So pag may good deeds ka, pupunta ka sa langit. Ayun po. So may po ng good deeds, ganun po So hindi ko po talaga matanggap hanggang napuyat na kami, inabot na po kami ng umaga, nagde-debate po kami. Hanggang sa huli po ay umiiyak na po ako. Kaya po napapayak ako kanina nung nagkwento po si Pastor. Dahil tanda-tanda ko po itong moment na ito. Pinuyat din po namin yung aming mga ibang roommate, nagagalit po sila dahil maingay kaming dalawa. Pero napakapalad ko po at blessed na naging roommate ko po yung tao na yun. Pinakilala ko sa akin si Jesus. Mula po noon, ang sabi ko, tandaan daw po yung date na yun. Nahihiya po akong sabihin na hindi po matandaan. Pero ang taon po ay 2001. Yun po ay first year college ako. At ang sabi po ay yun pong aking meron po tayo din na mission na hindi lang po dahil natanggap natin ay doon na lang po natatapos. Kailangan po natin i-share iyon. At kung hindi po natin na-share ito sa ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, ay yung dugo po na yun isisingin sa atin. Ano po? So kung baga hindi po completely ang mission ay natatapos. Pero napakapalad ko pa rin po ngayong araw na ito dahil dinala po ako dito ng Panginoon. Para makibahagi sa inyong celebration at para po marinig ang napaka-special na mensahe ngayong umaga dahil very relevant po talaga sa akin. Lalo na po nabanggit yung favorite verse ko po sa Ephesians 2, 8-9. Nakalagay po sa wall po ng aking study room. Maikli lang po siya, for it is by grace we have been saved through faith and not of works, lest any man should boast. Ano po? So, bukod po doon ay teka lang po, yung aking kodigo. Baka may malimutan ko ako, kukunin ko lang po yung aking kodigo. Para po madagdagan yung pagiging espesyal ng araw na ito, ay sige po, yung iba po hindi na, ay it is my honor po and my pleasure to be the one to present this po. Ang isa pong napakagandang regalo at blessing po ng Panginoon sa atin, part na rin po ng pasasalamat ko, ay para po i-present sa inyo at gulatin daw po kayo dahil ito daw po ay pangarap ng church mula pa noon. Ano po? Para i-present po sa inyo ang 3 titulo po ng inyong lupa dito po sa Barcinaga. So, ang istorya naman po rin, may konting backstory po ito, ay ito pong inyong nabanggit nga po ni Pastor Jojo kanina na bigay po niya example yung tungkol sa titulo. Ano po, yung hindi po ito yung inyong parang ating magdedepende tayo doon sa titulong nakapangalan sa atin o ito yung ating
kumbaga inaasahan o kayamanan. Pero ito po ay isang regalo. Ano po, na habang nandito tayo sa mundo ay ito po ang panghahawakan natin. So, sa legal po na usapin ay ito po ang panghahawakan ng Man West Baptist Church, Inc. Na ang lupa po ito ay talagang hindi mapupunta sa iba. Ano po? Anyway, ito naman po talaga ibinigay sa atin ng Diyos. Pero ito po ang, kumbaga, ang dokumento na pwede natin mapanghawakan kung kahit saan po ito dalhin. Ano po, bakit nga po ni Pastor. Ito po ay talagang napakalakas pong manalangin ng ating mga members dahil hindi po simple ang pinagdaanan. Ito po ay napakatagal na panahon po na ibenta. At pero ang pinagtataka ko po talaga sa dami po ng aming mga hinahawakang mga registration na transaction ay talagang ito po ang napakaluwag. Kumbaga, every time po na may mga challenges na may kailangan pong ipasa, meron pong mga talagang sabihin mo ay ito po ay talagang under po ng Securities and Exchange Commission ay lumang-lumang records na po. Pero talagang binigay po ng Panginoon na lahat ng iyan ay ating kumbaga ma-overcome or hurdle po yung challenges. At ngayon nga po, lumabas po ito ay August. Sinabi ko po kay Ate Tess na isakto po natin sa anniversary para po dagdag po ng pagiging espesyal ng occasion. Ano po? So, I am honored and pleased to present these 3 transfer certificates of title in the name of Nauhan West Baptist Church, Inc. At inaanyayahan ko po ang mga elders po dito po sa unahan para po meron tayong kaunting ceremonial na turnover po ng mga papeles. So, congratulations po sa mga. Maraming salamat po sa opportunity dito. Praise God po. So, ito po ay Transfer Certificate of Title number 064-2023-003135 with an area of 139 square meters, 3134 with an area of 201 square meters, and 3136 with an area of 310 square meters. Isa pa po. 1, 2, 3. Ay! Yan ako. Yan. Para makita yung Okay, so ngayon po dako na tayo sa ating lunch. Nais ko lang po bigay sa inyo ang arrangement para po sa ating mga pagkain. Kapag tayo po ay kumakain, meron po dyan trash bins. Pag may mga kalat man, pwede po natin
tapon. Tapos bits doon, sa may kusina po. Meron din po dito sa sabi dyan. And yung arrangement po, doon po ang mga adults sa kubo po. And then yung mga wifey doon po sa garage. And then every men or pastors dito po sa likod. Okay po? Doon po sa pagtapos po natin kumain, yung mga plato po ay doon na lang po ilagay sa may lamesa. Bahala na po ang mga naka-assign na mag-imis. Okay, so yun lamang po. Tayo po hiniling na tumayo lahat para po sa ating pangwakas na panalangin. Tawagin po natin sa future enemy. Tayo manalangin. O Ama naming Diyos, muli po, marami pong salamat sa umaga nito. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na nahayag sa kalagitnaan ito, Panginoon. Salamat po sa iyong mga bisita. Salamat po sa kaliwanagan o kaayusan ng araw na ito. Salamat po sa ginamit mo na ipinahayag mo yung mga salita. At salamat po na naunawaan na lumigit sa aming bisita ang patungkol sa Panginoong Hesus. Salamat po sa pag-anyaya mo. Salamat po sa mga tumanggap sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Salamat po sa ginamit mo na tagapagsalita. Salamat po sa wisdom na patuloy mo ipinagkaloob mo yung araw ito. At hindi mo rin po ito nakatapos ang mensahe mamaya pong hapon, muli po kami makakarinig ng iyong mga salita. Salamat po sa mga tao na ginamit mo. Salamat po sa patutuo na tunay nga po na ikaw ang aming Diyos na nag-iisa. Salamat po kay attorney na patuloy mong ginamit upang na magkaroon ng katunayan na ang lupang tinatayuan ng iglesia ito ay napatutuhanan namin sa pamamagitan ng iyong anak na nagbuhos ng oras at panahon upang bigyan ng katarungan o bigyan ng kalutasan ang titulo ng lupang ito, Panginoon. Salamat po sa mga bagay na ito na patuloy mong pinapakita sa amin. Salamat po sa mga kapatiran na nagkaroon ng pagkakaisa upang magkaroon ng katagumpayan ang iglesia nito. Salamat po sa ika-27 na anibersaryo ng iglesia nito, Panginoon. Muli po, amin pong pinagpapasalamat. Ang araw na ito ay hindi natatapos sapagkat lahat ng araw at lahat ng panahon, ikaw pa rin ang aming siyang makilala at maipakita sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ito. Muli po, amin pong ibinabalik ang pinakmataas na papuri at ang pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo tungo sa ating fellowship, let us pray for the our lunch. Apo, manalangin po muna tayo. Aming Panginoong Diyos, we continue to praise you sa inyong pong provisions. Salamat po sa napakasarap na pagkain spiritual. At salamat din po sa mga pisikal na pagkain pisikal na aming tatanggapin. Lord, we thank you sa mga masipag na naghanda at maayos, taus-pusong inihanda, niluto ng sarap na luto. Loobin niyo po na ito'y naging dagdag na kalakasan ng aming katawan. At ang aming pong lunch, Panginoon, inyo pong pagpalain na maging daan ito ng isang masayang fellowship sa inyong mga anak, maging sa aming mga bisita. Inihiling po namin ang patuloy na leading ng Banal na Espiritu, maging sa aming afternoon session, ang mga visitors po namin on the way, ingatan niyo po sila at loobin po na ang okasyon ito ay maging
fellowship of unity na nagbibigay luwalhati at kaluguran po sa inyo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po.